na kwento lang kasi hindi ba kahapon, tama kahapon. Oh, hinuli si General Pokis, 'di ba? Diyan sa airport, galing siya ng Thailand. Tapos hinuli siya. Oh, kahapon umuwi din tayo, galing tayo ng Japan. Oh. Pagdating ko ng airport, ang daming pulis. Ang daming pulis. Alam ko naman na nahuli na si General Pokis. Oh, tama ba? Alam ko ba na? Oh, tama. Alam ko na nahuli si General Pokis kasi nasa eroplano ko, may wifi yung eroplano. So nakikita ko yung mga nagaganap sa Pilipinas. So alam ko naman na hinuli si General Pokis. So nahuli na siya, napusasa na siya. Oo, sabi ko, delikado. So pagbaba ako ng eroplano, habang naglalakad ako, putya yan, ang daming pulis. Nahuli na siya Bakit madami pang pulis? Ibig sabihin may uhulihin pa sila. Ang daming pulis, ang daming immigration na officer, mga taga NBI pa, nagkalat sila. Yung daanan na gano'n, kasi Terminal 1 Yung Terminal 1 kasi maluwag yung yung hallway. Pagka galing ka sa sa eroplano, nakatingin sa akin lahat ng tao. Sabi ko, putang ina, hulihin yata ako Nagbunga yata yung mga panguhudas, pangungupal natin sa social media. Oh, Diyos ko po. Sabi ko po siya, magkakahulihan na to. Tapos ang tagal-tagal ko pa sa immigration, tinitingnan pa nila. Tapos sabi ko, ba yung ikaw ba si Boss Dada? Oh, ako po. Ikaw pala. Oh, sige, labas ka na. Ginabahan ako. Sabi ko po, kala ko, uhulihin na ako Pero ang ganda. Ang ganda nung mensahe ni General Pokis. Kasi meron daw nagsabi sa kanya na, General ka, bakit ka pumayag na nagpaposas? Sabi niya, actually, hindi ako nahihiya na ipinosas nila ako bilang general. Ang kinahihiya ko, yung ipinosas nila, hindi naman ako yung pinosasan nila, kundi yung demokrasya. Demokrasya daw yung pinosasan nila, hindi siya. Sabi nila, kahit naman makulong ako, okay lang sa akin. Hindi ako okay yung ikulong nila ako at ikulong nila yung demokrasya sa Pilipinas. Yung pusasan nila ako, okay lang. Pero yung pusasan nila, yung demokrasya, pusasan nila yung malayang pagpapahayag sa Pilipinas, yun ang hindi tama. Kasi nauulit Nauulit mga bossing. Nung panahon ni Marcos Sr., nung tatay ni Bongbong na magnanakaw din, ganito na nangyari Oo, nangyari na itong ganitong pagkitil sa malayang pagpapahayag Nangyari na yung mga pagpapatahimik sa mga nagsasalita at mga nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya. Sabi ko nga, si Bongbong Marcos, kung maganda naman ang ginagawa mo, bakit merong mga dating general na mga galit na galit? Hindi ba? Nung panahon naman ni Pinoy, wala namang ganyan. Di ba nung panahon nga ni Gloria, wala rin namang ganyan. Nagkaroon lang naman ng kudita dahil si Trillanes abnormal yan Malakas ang tama ng kupal na yan tsaka gusto talagang makaposisyon yan. Kaya kung ano-anong exhibition ang ginagawa para lang makakuha ng simpatsya. Kita mo, yung dyan sa Magdalo na yan, yung nangkubkob dyan sa Manila Pen. Dyan sa may Shangri-La sa Makati. Hindi naman daw siya talaga kasali talaga dyan nagtataka nga sila yung mga leader nung Magdalo. Takang-taka daw sila dahil hindi naman daw nila spokesperson yan si Trillanes Gulat na lang daw sila habang nagmi-meeting sila sa loob. May nagpapa-interview sa labas. May nagsasalita sa labas. Puta, pagtingin nila si Trillanes. Hindi naman siya inatasan para magsalita, pero salita siya ng salita. Kita mo, naging siya ang muka noong Magdalo. Kita mo, hindi ba? Yung mga kasama niya, sila Faeldon, sino pa ba yung isa, yung kapitan? Mga palaban talaga yun, lalaban talaga sila. Putay na unang sumuko si Tililing Naihi pa nga sa salawalang hudas na yan kaya wala na, nadiskaril na. Nawala na yung moral ng mga kasamahan nila na poprotesta dyan dahil nga meron silang pinaglalaban yung mga sundalo during that time. Pero hindi katulad ngayon na yung mga retired general, yung mga hindi lang to basta mga retired general, matataas na mga posisyon. Si Pokis dating naging chief of staff yan Nagpapahayag sila ngayon ng pagkadismaya nila. Kung maganda naman ang ginagawa ni Bongbong, bakit naman magpapahayag ng pagkadismaya ang mga tao? Sige, hindi na lang tayo, sila. Yung mga retired general, bakit sila nadidismaya? Nung panahon naman ni Pangulong Duterte, wala namang ganyan. Nung panahon naman ni Pangulong Duterte, yung mga retired generals na mga active sa pagsasalita, hindi naman nagagalit kay Pangulong Duterte. Nung panahon ni Pinoy, wala rin namang mga ganyan. Ang mga nagrarally-rally lang din naman nung panahon ni Pinoy, yung mga makakaliwa na ngayon kakampi rin nila Pero sa totoo lang, yung mga Pilipino dismayado. Yes, medyo banas, pero walang mga people power na nagaganap noong araw. Nung panahon ni Pangulong Duterte, tinry niya na pag-isahin lahat. Kasi alam niyo ang mga Duterte, medyo kaliwa yung mga yan. Ano ba tawag doon? Yung slightly left, hindi sila extreme left
Kasi extreme left, tapos middle, slightly right, tapos extreme right. Ganun yun eh. Ang mga Duterte medyo kaliwa yan. Kasi nga, yung kanyang nanay na si Nanay Suling, o ano yun, talagang kasama yun sa kilusan. So talagang yung si Pangulong Duterte may simpatya yan sa mga makakaliwa. At natatandaan ninyo, 'di ba, nagkaroon pa nga ng conflict yang si Pangulong Duterte at saka si Pastor Apollo Quiboloy. Nagkaroon sila ng after nung election nung nagtalaga na si Pangulong Duterte ng mga gabinete niya. At nagtalaga si Pangulong Duterte ng kung di 4-5 na mga miyembro ng kaliwa. Talagang sumama ang loob ni Pastor Apollo Quiboloy doon. Bakit? Kasi si Pastor Quiboloy, marami siyang nung nagsisimula pa lang, yan Davao na yan, sobrang gulo niyan. Diyan nagsimula yung kanyang simbahan eh. Habang nagsisimula yung kanyang simbahan, madaming mga kasamahan niya, mga miyembro niya, ang pinatay ng mga makakaliwa. Kaya matindi ang galit niyan sa mga rebelde, sa mga NPA. Dahil yung kanyang kinalakihan na Barangay Tamayong, dating kuta yan ng mga makakaliwa. Kaya talagang nilinis kasama si Pastor Apollo Quiboloy at saka magkasama yan sila ni Pangulong Duterte na naglinis ng Davao eh. At isa sa napakalaking problema ng Davao noon is yung insurhensya eh. At dalawa sila, naayos nila yan eh. Nalinis nila yan, nagtulungan sila para malinis yan. For the longest time, ang Kingdom of Jesus Christ gustong pabagsakin ng mga makakaliwa yan. Matagal nang gusto ng mga makakaliwa na kubkubin lahat ng mga lupain ng KOJC dyan sa may Tamayong. Ayaw kasi nila ng mga makakaliwa na, kaya nga 'di ba yung mga farm to market road, ayaw nila yan. Ayaw nila kasi ayaw nila magkaroon ng mga sibilisasyon sa bundok. Dahil yung mga NPA na yan, nakakapag-recruit lang yan sa bundok dahil ang edukasyon at matindi ang kahirapan doon. Magpopropaganda sila doon na ganito ang buhay nyo rito pero tingnan nyo sa Kapatagan. Sa Kapatagan ang ganda ng buhay, bakit dito hindi? Kasi hindi kayo mahal ng gobyerno. Lalabanan natin yung maling gobyerno. Ganun ang ginagawa nilang pang-recruit. Kaya ngayon, nung dinidevelop ni Pastor Quiboloy yung lugar na yan sa Tamayong, ayaw nila noon kasi ayaw nilang magkaroon ng kalsada dyan. Ayaw nilang magkaroon ng sibilisasyon dyan. Dahil pag nagkaroon ng sibilisasyon dyan, naabot ng teknolohiya yan, naabot ng gobyerno, yung mga masusukal na mga lugar na yan, hindi na nila mabobola. Kaya nga napansin ninyo, di ba nga yung si Franz Castro at si Satur Ocampo, doon sila sa mga lumad. Doon sila kumukuha yung mga bata, yung mga eskwelahan doon, tinuturuan nila. Yung mga lupang hinirang nila doon, kakaiba. Di ba nakita nyo nga na titinakas pa nila yung mga anak ng mga nasa masusukal na mga lugar. Kaya nga inireklamo sila eh. Kaya ngayon meron silang guilty na kaso sa kaso ng child abuse. So, nagkaroon ng conflict yan si Pangulong Duterte at saka si Pastor Quiboloy kasi hindi niya nagustuhan na yung kalaban natin ng mga komunista na pumapatay sa mga sundalo natin, sa mga ordinaryong mamamayan, nanununog ng mga properties pag di ka nagbigay ng pera, susunugin, negosyo mo, lulugihin, pepestehin ka. Tapos binigyan ng so nagkaroon sila ng problema doon. Naging maayos lang sila nung na-realize ni Pangulong Duterte na puta, there's no way, really, parang wala talagang pag-asa. There is no chance na magkaroon ng kapayapaan sa bayan natin hanggat nandito itong mga buwaka ng inang mga NPA na ito. Kaya ayun, pinagtatanggal niya rin lahat dahil mantak mo nilagay mo sa gobyerno, putya. Naglagay pa nga sa may sa may agriculture sector si Pangulong Duterte dahil yun ang pinagmamalaki ng mga makakaliwa. Nagulat sila yung mga NFA na bigas nasa bundok. Tapos sabi nga ni Pangulong Duterte, willing naman ako na makipagkasundo sa kanila. Kaya lang, habang tinatry ko na pag-isahin ang pamahalaan at ang mga makakaliwa, putay na pinapatay nila yung mga sundalo ko. Iba na ang usapan kapag ako na ang leader ng bayan at responsibilidad ko na ang bawat Pilipino. Ganyan kasi ang talagang presidente eh. You treat everyone as part ng responsibilidad mo dahil ikaw nga ang leader, ikaw ang ama ng bayan eh. So ama din siya ng mga NPA na yan, pero mas matimbang sa kanya yung mga nagsisilbi sa bayan na mga sundalo, yung buhay ng mga ito na pumuprotekta sa mga ordinaryong Pilipino, pinapatay ng mga komunista. Kaya sabi niya, enough is enough. Papalagan ko na kayo, away-away na tayo, ubusan tayo ng lahi. Doon maging okay sila ulit ni Pastor. Nag-usap na sila ulit at nagtulungan na ulit sila para ayusin ang bayang Pilipinas. Makita mo yun si Pangulong Duterte na tinry na yung makakaliwa bigyan ng pagkakataon na yung kanilang sinisigaw ay gawan nila ng paraan, nilagay sila sa pamahalaan pero walang nangyari. Because ang ultimate goal nitong mga makakaliwa na ito talagang kubkubin yung gobyerno. Sila mismo yung maging gobyerno at maging komunista tayo lahat. Hindi tayo papayag dun. So walang mga sundalo, retired general na mga nagrereklamo nung panahon ni Pangulong Duterte, tumaas pa nga yung respeto, tumaas pa yung
moral ng mga uniformado natin noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, tingnan ninyo. Yung mga militar natin, gigil na gigil. Yung mga retired. Yung mga hindi kasi retired pa, yung mga sundalo na mga nasa serbisyo pa, marami tayong nakakausap na ayaw na rin talaga nila. Kaya lang kasi, nasa serbisyo sila. Parang habang ikaw ay nasa serbisyo, hostage ka nila. Na tila mo silang may-ari ng bayang Pilipinas kapag ka ikaw, sundalo ka, tapos hindi ka sumunod sa inuutos ko sa iyo, sibak ka. Tatanggalin ka, kakasuhan ka, so kawawa naman yung pamilya mo. Syempre, importante rin sa inyo kasi bukod sa passion, yung pagiging sundalo, kabuhayan din yan. May mga asawa, anak na binubuhay at inapaaral yung mga yan. Ngayon, kapag inano mo sa kanila, tinakot mo sila sa pamamagitan ng tatanggalan ko kayo ng pensyon. Tatanggalin ko kayo, iko-court martial ko kayo, ikukulong kayo, ganito ganyan, ganito ganyan. Syempre, kahit sino, kung yun lang din yung kanilang kabuhayan, yung prinsipyo nila minsan makaklaud nung kanilang pangangailangan. So hindi rin natin sila masisi. Kaya itong mga retired general, sila na yung nagsasalita in behalf of this active uniformed personnel. Dahil alam nila, naririnig nila yung kanilang saloobin, hinaing, ang nagvo-voice out yung mga retired. Siyempre, pag retired ka na, hindi ka na konektado sa gobyerno pwede ka nang magsalita against sa gobyerno kasi kung ikaw'y sundalo police, bawal kang magsalita against sa gobyerno. Bawal na bawal yun. So dahil itong mga general na ito, mga retired general, sundalo police, narinig nila yung hinaing ng kanilang mga kasamahan na aktibo pa, sila naglalabas. Ngayon, ang problema, mas nauna pang nakulong yung naglabas ng kanyang saloobin kesa doon sa mga gumagawa ng kahayupan sa Pilipinas. Putang ina nyo. Nauna pang nakulong yung nagsusumbong ng katiwalian kesa doon sa gumagawa ng katiwalian. Tingnan nyo, mga nakabarong pa din sila. Nagpapalakpakan pa rin sila dyan sa kamera. Nakapal ng mukha nyo. Si General Pokis, hindi siya nagnakaw sa pera ng taong bayan. Nung siya'y pinasisweldo ng mga Pilipino, nung siya'y aktibo pa sa sundalo, ginampanan niya ng mabuti yung kanyang tungkulin. Nung panahon niya, maganda ang naging pamamalakad sa Armed Forces of the Philippines. Utang natin yun sa kanya. Tapos nung wala na siya sa serbisyo, bababuyin yung ganyan. Tapos papayag yung mga kasamahan ng mga militar at saka yung mga aktibo pang mga PMAer na yung kapwa nila, PMAer na higher class nila, binababoy-baboy lang ng ganyan ng mga hindi man dumaan sa training. Ang nakakatawa nito, bukod sa hindi sila nagnakaw sa flood control project, hindi sila nagnakaw ng mga pondo ng gobyerno, itong pinaka nakakatawa. Meron siyang kasong inciting to sedition at rebellion. Samantalang itong mga NPA na ito, nagre-recruit sa mga eskwelahan, nagsusulat sa mga dingding na lumaban sa pamahalaan, nagrarally at sumisigaw pabagsakin ng gobyerno, wala silang mga kaso na ganito. Kaya magtataka ka, Browner. Kakampi mo na ba, kasapakat mo na ba yung mga komunista? Nagtatanong na. Nagtatanong lang kami kasi it makes sense It makes sense. Na si General Pokis may kaso ng rebellion. Si General Pokis may kaso ng inciting to sedition. Pero itong Makabayan Black, guilty sa pangingidnap na pang-aabuso ng mga kabataan, nagre-recruit. Ang tagal ng usapan. Si Raul Manuel, tinuturo ng mga dating kasamahan nila na taga-Kilusan na sila ang nagre-recruit ng mga estudyante para lumaban sa pamahalaan. Bakit walang mga kaso ng rebellion yan? Utang ina nyo talaga. Kakapal ng mga mukha nyo. Mga hayop kayo. Dapat sa inyo talaga sinusunog kayo sa impyerno. Kaya nga sabi ni General Pokis, hindi ako ang ipinosas nila. Ang ipinosas nila ay yung demokrasya. Talagang nauulit yung nangyari noon. Kung ano talaga ang puno, siya rin ang bunga. Kung ano ang ginawa ng tatay, yun din ang ginagawa ng anak. Ang masaklap nito, hindi niya planong gawin yun. Kusa na lang niyang nagagawa yun. Parang nasa dugo na talaga nila, nasa lahi na talaga nila yung pang-aabuso sa mga Pilipino. Mga hayop talaga Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banata.
bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala